Marshall Pick, Kabanata 4585. Soul Search. Hayaan mo siya, kung may gusto kang itanong, tanungin mo ako, iwan mo siya dito. Nasa Emperor Realm lang siya, wala siyang alam. Mabilis na sumugod si Heihei at malakas na sumigaw, umuubo ng dugo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Agad siyang pinalibutan ng 5th Grade Heaven Opening Realm Masters ni Zuan Yuan Heaven. Siya ay nalampasan at madaling ibinaba sa ilang palitan. Ang kanyang paglilinang ay tinatakan at siya ay naiwan sa isang malungkot na kalagayan. Binigyan kita ng madaling paraan palabas, ngunit kailangan mo lang tahakin ang mahirap na paraan. Malamig na bumantong hininga ang 6th grade elder ng Zuan Yuan Heaven. Tumingin siya kay Heihei, at pagkatapos ay sa walang malay na babae sa kanyang kamay bago walang pakialam na sinabi. Hindi mo kailangang problemayan ang iyong sarili, ang elder na ito ang mag-iimbestiga nito. Pagkasabi nito, ang kanyang spiritual energy ay galit na lumundag patungo sa knowledge sea ng babae. Nanliit ang mga mata ni Heihei nang makita ito habang siya ay sumigaw sa takot. Paano mo magagamit ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan bilang isang elder ng Zuan Yuan Heaven? Soul search talaga ang ginagamit ng binata sa harapan niya. Ang soul searching techniques ay napakasama. Kailangan ng isa na magkaroon ng ganap na superioridad sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa upang magamit ang ganitong uri ng pamamaraan. Gayunpaman, kapag ginamit ang soul searching technique, ang paksa ng technique ay maaaring masira ang kanyang soul, o makararanas ng malubhang pinsala sa kanilang soul, kaya walang sino man ang gagawa nito ng basta-basta. Hindi niya akalain na ang binatang ito sa kanyang harapan, na isang prestihiyosong Zuan Yuan Heaven Elder, ay buong tapang nagagamit ng soul search sa isang Emperor Realm Jr. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 6th Grade Heaven Opening Realm at Emperor Realm Cultivator na kakabuo pa lang ng kanilang dawsil ay parang pagkakaiba sa pagitan ng Heavens at Earth. Nang gamitin ng Outer Elder na ito ang kanyang soul searching technique, hindi na napigilan ng babae. Ang kanyang mahina at maislan na katawan ay biglang nagsimulang hindi mapigil na manginig habang ang kanyang magagandang mata ay nanlaki sa sakit. Agad na umagos ang dugo mula sa kanyang bibig, nabahiran ng pula ang kanyang damit. Kasabay nito, ang ekspresyon ni Zuan Yuan Heaven Elder ay nagbago mula sa pagkamausisa hanggang sa pagkagulat at pagkatapos ay sa pananabik. Ilang sandali pa, ang spiritual energy ng Elder Zuan Yuan Heaven ay huminahon at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag habang ang isang nakakatakot na ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Kaya ikaw ay nanggaling sa ganoong lugar. Ha 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 ha, nakakagulat. Talagang sinusuot namin ang aming mga sapatos na bakal habang naghahanap ng aming sariling mga paa. Casual niyang itinabi ang babae sa kanyang kamay. Mapurol at walang buhay ang mga mata ng babae. Bagamat hindi siya namatay, malinaw na ang kanyang kaluluwa ay lubhang napinsala. Kahit na hindi siya patay, siya ay baldado. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan para dito. Umungal si Heihei sa galit, iniisip kung paano ibinigay ng kanyang master ang mga tao ng Star Boundary sa kanya upang alagaan. Hindi niya akalain na sa unang pagkakataon na may ilabas siya ay may mangyayaring ganoong aksidente. Kung malalaman ito ng kanyang master, hindi niya alam kung anong kapalaran ang kanyang dadanasin. Paano matitiis ng isang Zuan Yuan Cave Heaven Elder at napakaraming 5th grade masters ang pagsabog ni Heihei? Agad nilang inilunsad ang kanilang mga suntok at sipa, dahilan para samukan ng dugo ang huli. Isama mo sila, gagawa sila ng magandang regalo para kay Brother Pei at Marshal Uncle Zuo. Sa Void Territory, makalipas ang isang buwan. Ang patuloy na pagpupunyagi sa pagitan ng magkabilang panig ay naging sanhi ng parehong pagod, ngunit dahil nabuo na ang isang awayan ng dugo, walang sino man ang atres. Ang isa pang mabangis na paghaharap ay natapos nang ang magkabilang panig ay umatras ng kanilang mga puwersa. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng main hall, sinusuri ni Yang Kai ang bilang ng mga nasawi nang biglang kumalat ang isang nakakatakot na pressure mula sa malayo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang tumayo siya at tumingin sa pinanggalingan ng pressure na ito, sumisigaw. Suo Quan Hui. Maaaring hindi na siya makatiis at nagpasya na siyang kumilos ng personal. Marami rin sa 6th grade Heaven Opening Masters sa bulwagan ang may solemna na tingin sa kanilang mga mukha. Iron Blood Great Emperor at ang iba pa, na nanatiling nakatago hanggang ngayon ay lahat ng palad sa pag-asa. Kung kikilos si Zuo Quan Hui, hindi na nila kailangang magtago. Gayunpaman, bago pa maisip ni Yang Kai kung ano ang nangyayari, gamulong si Chen Tianfei na parang bola at nagulat sa takot. Master, may mali sa panig ng Heavenly Sword Palace. May personal na hinahabol si Zuo Quan Hui. Sino ito? Natigilan si Yang Kai. Umiling si Chen Tianfei,
Ang taba ng kanyang mukha ay tumutunog habang sumagot. Hindi alam ng subordinate na ito, napakalayo para makita. Kumunat ang noo ni Yang Kai habang kumikislap ang kanyang figure at lumitaw siya sa labas ng bulwagan sa susunod na sandali. Itinoon niya ang kanyang tingin sa malayo bago bumulalas. Nalantad na si Luan Baifeng. Si Luan Baifeng ay mahusay na nagtago mula noong siya ay sumali sa panig ni Zhuo Quanhui, ngunit sa pagkakataong ito ay nalantad siya kahit papaano. Sa sandaling ito, siya ay tumatakas patungo sa kanilang direksyon, na nag-iiwan ng mahabang bakas ng liwanag sa likuran niya. Samantalang si Zhuo Quanhui at isang malaking grupo ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay mainit sa kanyang buntot. Inatake ba niya si Zhuo Quanhui? Binigyan niya dati si Luan Baifeng ng utos na humanap ng pagkakataong maglunsad ng sneak attack kay Zhuo Quanhui. Bagamat mayroong isang gap ng 1 buong grado sa pagitan nila, kung maingat at maceland si Luan Baifeng, hindi imposible para sa kanya na magtagumpay. Ngunit bakit niya piniling kumilos ngayon? Hindi ito maintindihan ni Yang Kai, ngunit wala na siyang oras para isipin ito at sumigaw kaagad. Senior Iron Blood, mangyaring manatili dito pansamantala kasama ang iba pang bagong na-promote na 6th grade, ang iba ay susunod sa akin. Dahil si Zhuo Quanhui ay nakagawa na ng kanyang hakbang, natural lang na hindi siya makakaupo. Sa kanyang kampo, si Yang Kai lamang ang makakalaban kay Zhuo Quanhui at hindi agad mamatay. Dahil nalantad si Luan Baifeng, kung hindi siya tumulong sa kanya, malamang na mamatay siya. Lumakas ang Space Principles habang nagdadala siya ng 10 6th grade Heaven Opening Realm Masters kasama niya at nagmamadaling sumulong. Habang yumiikli ang distansya sa pagitan nila, kitang-kita ni Yang Kai ang anino ng isang malaking kamay sa likod ni Luan Baifeng na humawak sa kanya. Si Luan Baifeng ay tumakas ng napakahirap. Tila nasugatan siya dahil kinulayan ng pula ang kanyang snow white dress. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay tila hindi nag-iisa si Luan Baifeng. May hawak siyang figure sa bawat kamay, ngunit mahirap sabihin kung sila ay buhay o patay na. Sino ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Gayunpaman, habang papalapit sila, nakaramdam si Yang Kai ng mahinang koneksyon. Ang koneksyon na ito ay isang bagay na maaaring magkaroon lamang ng mga nag-iwan ng kanilang mga pangalan sa loyalty list. Ang kanyang loyalty list ay napuno na ngayon ng mga pangalan ng 9 na tao, kabilang dito ang kay Luan Baifeng na nauna. Sina Mao Zi, Geng Qing, Juya, Hui Go ay nasa tabi niya, at Chen Tianfei, at Yun Xinghua ay nakatalaga sa punong tanggapan ng Voidland. Tanging sina He at Zin Pang ang natira. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Yang Kai ay kumirat habang ang isang hindi mapakali na pakiramdam ay bumalot sa kanya. Ang Space Principles ay lalong nag-iba-iba habang ang kanyang figure ay kumikislap, mabilis na papalapit kay Luan Baifeng. Ang higanteng kamay sa likod ni Luan Baifeng ay papalapit na, at nang makitang hindi na siya makaiwas, napanganga na lamang si Yang Kai ng kanyang mga ngipin at inilabas ang kanyang Asher Dragon Spear, itinulak ito pasulong. Isang malaking itim na bola ang biglang dulo ng sibat habang ang World Force ay sumabog, na nagpapadala ng isang nakakatakot na shockwave. Isang higanteng black hole ang biglang lumitaw sa napakalaking ilusyon na multo ng isang kamay na humahawak kay Luan Baifeng, nagpapadala ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Bumagsak ang higanteng kamay. Bagamat nagawa pa nitong humakbang patungo kay Luan Baifeng, bahagya siyang nakaiwas. Sa wakas, nakilala siya ni Yang Kai. Ang kanyang anyo ay kumikislap ng diretso siyang dumating sa tabi ni Luan Baifeng, nag-aalalang nagtatanong. Ayos ka lang ba? Tumanggo si Luan Baifeng, bahagyang namutla ang kanyang mukha. Maraming salamat, Master. Kung hindi dahil sa napapanahong tulong ni Yang Kai ngayon lang, magiging imposible para sa kanya na makatakas sa pagtugis ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Dahan-daang tumanggo si Yang Kai at tumingin sa 2 taong nasa kanyang kamay, na sinalubong ng tingin ng isa sa kanila. Puno ng dugo ang mukha ng lalaki at sobrang hina ng aura nito. Nahihirapan siyang tumingin kay Yang Kai at mahinang tumawag. Master, hehe. Nanliit ang mga mata ni Yang Kai habang nakatingin sa kabilang panig. Tanging isang pares ng blankong mga mata ang nakasalubong niya. Lanzon. Sa 2 tao na dinadala ni Luan Baifeng, ang isa ay si He, ang isa ay anak ni Bright Moon Great Emperor, ang Sectmaster ng Star Soul Palace, si Lanzon. Paano lumitaw sina Lanzon at He sa Heavenly Sword Palace? Ano ang nakatagpo nila? Sa isang iglap, ang isipan ni Yang Kai ay napuno ng libu-libong kaisipan. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit nang makita ang kanilang kahabag-habag na kalagayan. Master, ang hamak na subordinate na ito ay nabigo sa iyo, mangyaring parusahan ako.
Malinaw na kalahati na lang ng buhay ni Heihi ang natitira, ngunit iniisip pa rin niya ang gawaing ibinigay sa kanya ni Yang Kai. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang mga bagay na ito, dalhin muna si Lanzon sa kampo ng ating Voidland. Pinigilan ni Yang Kai ang apoy sa kanyang puso at tahimik na nagutos. Tumanggo si Heihi ng pilit habang pilit na tumayo. Tinakpan niya ng lakas si Lanzon bago mabilis na umatras. Kaya mo pa bang lumaban? Tumingin si Yang Kai kay Luan Baifeng. Sinukli ni Luan Baifeng ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Hindi ako mamamatay. Tumanggo si Yang Kai at malamig na tumingin sa unahan. Ang 6th grade masters na kasama niya ay nakatayo sa isang tuwid na linya, ang kanilang mga aura ay tumataas, 10,000 kilometro ang layo, biglang tumigil ang grupo ng Heavenly Sword Union 6th grade masters na humahabol sa kanila. May kabuuang 10 sila. Isa-isa silang nilaybot ng mga mata ni Yang Kai bago biglang tumingin sa isa sa kanila. Yin Xinjiao. Bahagyang lumubog ang mukha ni Yang Kai. Ang kalapit na Luan Baifeng ay nagulat. Kadadating lang niya. Wala akong oras para magpadala sa iyo ng mensahe. Siya ang nagdala kina Heihi at Lanzon dito. Nakatakas ako kasama nila, gamit ang dahilan ng pagpapakulong sa kanila. Gayunpaman, ang pagtakas mula sa Heavenly Sword Palace ay hindi isang madaling gawain. Kahit na si Luan Baifeng ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, siya ay nasugatan pa rin ng husto sa palad ni Zuo Quanhui. Kung hindi dahil sa tiwala ni Zuo Quanhui sa kanya at sa kanyang kawalan ng pagbabantay, malamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na umalis sa Heavenly Sword Palace. Maraming salamat, huminga ng malalim si Yang Kai. Bagamat walang hangin sa kawalan, naramdaman pa rin ni Yang Kai ang bug zone ng lamig na dumampi sa kanya. Sa kabutihang palad, inayos niya si Luan Baifeng na sumama sa panig ni Zuo Quanhui, kung hindi, sina Heihi at Lanzon ay namatay na ngayon. Dahil din sa pagiging mapagpasyahan ni Luan Baifeng na nailigtas niya sina Heihi at Lanzon, kahit na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit nahulog sina Heihi at Lanzon sa mga kamay ni Yin Xinjiao. Maaari na lamang niyang tanungin si Heihi tungkol sa bagay na ito mamaya. Bukod dito, medyo nag-alala ang kalagayan ni Lanzon. Halata sa kanyang hitsura na siya ay walang malay at matamlay. Wala siyang ideya kung anong uri ng kakilakilabot na mga bagay ang kanyang pinagdaanan. Noon, inialay ni Brightmoon Great Emperor ang kanyang buhay para sa Star Boundary. Kung wala ang Brightmoon Great Emperor, ang kasalukuyang Star Boundary ay hindi na sana umiral. Si Lanzon lang ang natitira niyang inapo na may kaugnayan sa dugo, kaya hindi pinapayagan ni Yang Kai na may mangyari sa kanya. Hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting pagsisisi. Noong dinala niya ang 600,000 katao mula sa Star Boundary sa Voidland, marami rin mula sa Star Soul Palace ang sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Lanzon. Para sa kanya, ang Star Boundary ay ang tahanan ng Brightmoon Great Emperor na ginamit ang kanyang buhay upang protektahan ito, kaya labis siyang nakadikit dito. Kaya naman pinili niyang manatili sa Star Boundary at Star Soul Palace. Hindi siya pinilit ni Yang Kai. Kung tutusin, maraming tao ang naiwan upang bantayan ang Star Boundary, kabilang sina Yang Yingfang, Dong Suzo, at ang head manager ng High Heaven Sect, Hua Qingxi. Inutusan din ni Yang Kai si Heihi na bantayan ang Star Boundary, kaya naisip niyang walang mangyayari. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Kung alam niyang magaganap ang ganoong sitwasyon, sana ay isinama niya si Lanzon. Ngunit pag-isipan itong mabuti, kung hindi si Lanzon sa pagkakataong ito, maaaring si Hua Qingxi, o ibang tao. Pinipigilan ang nanginginig na emosyon sa kanyang puso, tumingin muli si Yang Kai sa unahan, ngunit nabigo siyang makita ang figure ni Zuo Quanhui. Malinaw na hinahabol sila ni Zuo Quanhui, ngunit wala na siya kahit saan. Mahiyain pa rin ang matandang asong iyon na parang daga. Martial Pick, Kabanata 4586. Mga pagbabago sa Star Boundary. Sa kawalan, mahigit 26th grade Heaven Opening Realm Masters ang tumayo ng mahigit 10,000 metro ang pagitan, na humaharap sa isa't isa. Ang layo na 10,000 kilometro ay katulad ng ilang hakbang ang layo sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Anumang divine ability ay madaling makatawid sa 10,000 kilometrong gap na ito kaagad. Gayunpaman, walang intensyon ang magkabilang panig na maging unang umatake. Lumakas ang divine sense ni Yang Kai habang iniskan niya ang kanyang paligid, hinahanap ang aura ni Zuo Quanhui. Palibhas ay pinagmamasdan sa dilim ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, naramdaman ni Yang Kai na parang isang bundok ang idiniin pababa sa kanya. Kung hindi niya mahanap ang anumang bakas ng Zuo Quanhui, hindi siya madaling kumilos.
Ang isang mahinang nakikitang pagpatay na hangarin ay nananatili sa paligid, at hindi ito nagmula sa alinman sa 6th grade master sa kanyang harapan, kaya't ito ay dapat na mula kay Zuo Quanwei, na nagtago ng kanyang sarili. Nanigas ang katawan ni Yang Kai habang nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Puno ng determinasyon ang mga mata niya. Kung si Zuo Quanwei ay maglakas loob na pumasok, wala siyang magagawa kundi tawagin ang Iron Blood Great Emperor at ang iba pa na lumaban hanggang kamatayan. Matapos ang isang mahaba at pahirap na paghihintay, ang nakamamatay na hangarin na nakapaligid sa kanya ay biglang nawala sa hangin. Ang 10 6th grade Heaven Opening Realm Masters na humaharap sa mga cultivator ng Voidland 10,000 kilometro ang layo, biglang nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga ekspresyon sa parehong oras, na parang nakatanggap sila ng ilang uri ng pagtuturo. Sa susunod na sandali, lahat sila ay naging mga bahid ng liwanag at umatras. Bahagyang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata, alam na si Zuo Quanwei ang nag-utos sa kanila na umatras, at hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Pagkatapos panoorin ng lahat mula sa Heavenly Sword Union na umatras ng mahigit 100,000 kilometro ang layo, nag-utos si Yang Kai, na itinaas ang kanyang kamay. Bumalik tayo. Marami pa siyang tanong na hindi pa nasasagot at hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa isang mapagpasyang labanan. Mas mabuting tanungin muna si Heihi kung ano ang nangyari bago magdesisyon sa susunod nilang gagawin. Ang lahat ay tumalikod at lumipad patungo sa basag-basag na Spirit Province kung saan matatagpuan ang kampo ng Voidland, bumalik pagkaraan ng ilang sandali. Pumunta ka at magpagaling ka muna. Inutusan ni Yang Kai si Luan Baifeng bago humakbang patungo sa pangunahing bulwagan. Si Heihi, na unang bumalik, ay dinala na si Lanzon sa main hall. Napapaligiran siya ng isang grupo ng mga tao, habang iniimbestigahan ni Seren Sol Great Emperor ang kanyang sitwasyon. Nang makarinig ng kaguluhan ang lahat sa likuran nila, agad silang napalingon. At nang makita nila na ito ay walang iba kundi si Yang Kai, agad silang tumabi, binigyan siya ng daan. Kamusta siya? Tanong ni Yang Kai habang hawak niya ang pulso ni Lanzon at tumingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumubog ang puso ni Yang Kai. Nakabukas ang mga mata ni Lanzon, ngunit habang sila ay dapat sana ay masigla at maliwanag, sila ngayon ay mapurol at walang buhay. Sumagot si Seren Sol Great Emperor sa isang malungkot at seryosong boses. Hindi maganda, ang kanyang kaluluwa ay nagkaroon ng matinding pinsala. Hindi ko kayang ayusin, kahit na wala kang magagawa tungkol dito. Tanong ng Iron Blood Great Emperor. Sa lahat ng Great Emperor, ang may pinakamataas na tagumpay sa kaluluwa ay walang alinlangan na Seren Sol. Ang kanyang grand daw ay sa kaluluwa, kaya ang kanyang autoridad pagdating sa mga bagay na ito ay walang kapantay. Mula sa unang pakikipaglaban sa Heavenly Sword Union hanggang ngayon, lahat ng Great Emperor ay nakalusot sa 6th grade Heaven Opening Realm bukod sa Wand Ares Spill at Heaven's Revelation. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng ibang Great Emperor ay naging lubhang pangit. Natural, hindi maganda ang pakiramdam nilang makita ang anak ng dati nilang kaibigan sa ganoong kalagayan. Ang kanilang pagkamuhi sa taong naging dahilan ng paghihirap ni Lanzon ay mas malaki. Saglit na nag-isip si Seren Sol bago sumagot. Marahil ay maaari nating subukan, ngunit kailangan muna nating malaman kung bakit ang kanyang kaluluwa ay nagdusa ng ganoong malubhang pinsala. Napalingon ang lahat, nakatingin kay Heihi. Noong dinala ni Heihi si Lanzon dito, lahat ng Great Emperor ay nagtipon-tipon upang imbestigahan ang kanyang kalagayan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng oras upang magtanong. Sumagot si Heihi ng tapat, may gumamit ng soul-searching technique sa kanya. Soul-searching technique. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Kahit saan, ang soul-searching techniques ay itinuturing na napakasama. Maswerte si Lanzon na nakalabas ito ng buhay na may tanging pinsalang ginawa sa kanyang kaluluwa matapos na isailalim sa isang soul search. Kung hindi siya pinalad ay nawalan siya ng buhay noon at doon. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Seren Sol. Kung ang pinsala ay resulta ng soul-searching technique, natatakot ako na wala akong magagawa. Susubukan ko. Biglang binuhat ni Yang Kai si Lanzon at sinugod sa silid sa likod ng bulwagan. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang mga paghihigpit bago siya inilagay sa kama at umupo ng naka-crossleg sa tabi ng kanyang ulo. Malubhang napinsala ang kaluluwa ni Lanzon mula sa soul-searching technique, at maging si Seren Sol Great Emperor ay nagtaas ng kanyang mga kamay bilang pagbibitiw, ngunit hindi dahil sa walang kapangyarihan din si Yang Kai. Ang Soul-Warming Lotus ay isang supreme treasure at nagkaroon ng epekto ng patuloy na pagpapakain at pag-aayos ng soul ng isang tao.
Si Yang Kai ay nakipaglaban sa maraming malalakas na kaaway at nakaranas ng matinding pinsala sa kanyang kaluluwa ng maraming beses sa buong buhay niya. Kung ito ay sino man, ang kanyang kaluluwa ay napunit, na nagiging sanhi ng mga ito na baldado o patay, ngunit sa tuwing si Yang Kai ay nakararanas ng mga pinsala sa kanyang kaluluwa, ang Soul-Warming Lotus ay mabilis na naayos ito. Ang kanyang makapangyarihang kaluluwa ay pawang salamat sa pagpapakain ng Soul-Warming Lotus sa mga nakaraang taon. Huminga ng malalim si Yang Kai at yumuko, inilapat ang kanyang noo sa noo ni Lanzon. Ang kanyang Divine Sense ay namuo sa isang Soul Avatar bago niya binalot ang Soul-Warming Lotus nito at sumugod sa Lanzon's Knowledge Sea. Sa normal na mga pangyayari, kung gusto ni Yang Kai na pumasok sa Knowledge Sea ng ibang tao, tiyak na makakatagpo siya ng ilang sagabal o pagtutol, ngunit ang kaluluwa ni Lanzon ay nasira at siya ay kasalukuyang walang malay, kaya hindi nahirapan si Yang Kai na makapasok sa kanyang Knowledge Sea. Kasama ang Soul-Warming Lotus. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Kai na ang mundo sa loob ng kanyang Knowledge Sea ay gumuho, tulad ng eksena ng Apocalypse. Ang lupa ay nasunog at napunit, na naging sanhi ng kirot sa puso ni Yang Kai sa nakita. Halos maramdaman niya ang sakit na dinanas ni Lanzon noong araw na iyon. Ang pagkakaroon ng kaluluwa ng isang tao na pilit na hinanap ng isang tao ay tiyak na hindi isang kaaya-ayang karanasan. Para bang may kumukuha ng bawat bahagi ng iyong buhay, bawat eksena at bawat pangyayari. Kinailangan ng isa na tiisin ang sakit ng kanilang kaluluwa na napunit. Napansin ni Yang Kai ang bahagyang pagkinang sa isang bahagi ng kanyang Knowledge Sea. Agad na lumipad si Yang Kai at nakita ang isang malabong na figurine ng tao na nakakulot sa loob na parang sanggol, natutulog. Malabo niyang nakikita ang balangkas ni Lanzon, ngunit ito ay malabo. Ang madilim na liwanag ay patuloy din na kumikislap, na tila ito ay mawawala anumang sandali, ngunit matigas ang ulo na pinapanatili ang sarili. Hindi nang ahas si Yang Kai na magantala at mabilis na inilabas ang Soul-Warming Lotus, na nagpaangat sa malabong figure. Isang pitong kulay na liwanag ang namumulaklak sa Knowledge Sea ng Lanzon habang dahan-daang nagsasara ang mga talulot, na bumabalot sa malabo na figure ng tao sa gitna ng bulaklak habang ang isang hindi nakikitang puwersa ay nagpalusog sa kanyang nasirang soul, na naging sanhi ng kanyang nabasag na Knowledge Sea na biglang huminahon. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa pagpapakain ng Soul-Warming Lotus, ilang sandali na lamang bago na ibalik ang kaluluwa ni Lanzon. Nang siya ay aalis na sa Knowledge Sea ni Lanzon, isang imahe ang biglang lumitaw sa isip ni Yang Kai. Ito ay isang larawan ng kahindik-hindik na hitsura ni Yin Xinjiao, na sinundan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng gulat at kawalan ng kakayahan, na naging dahilan upang maramdaman ni Yang Kai na siya ay nalulunod. Ngunit hindi nagtagal, nabasag ang eksenang ito at nawala din ang hindi maipaliwanag na emosyon na pumupuno kay Yang Kai. Ang mukha ni Yang Kai ay agad na nagdilim at nagbabanta, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Malinaw, ang eksenang nakita niya ngayon ay isa sa mga memory fragment ni Lanzon. Higit pa rito, nakita niya ang malabang ungot na alaalang ito at naranasan ang lahat ng naranasan ni Lanzon dahil ang soul avatar niya ay pumasok sa knowledge sea niya. Ang gulat at kawalan ng kakayahan na ito ay isang uri ng trauma kay Lanzon. Dahil na-trauma siya sa pangyayari, nauwi ito sa isang bangungot na nagpapahirap sa kanya kahit na siya ay nasa malalim na pagkakoma. Sinabi ni Luan Baifeng na sina Heihei at Lanzon ay dinala dito ni Yin Xinjiao, kaya ang gumamit ng soul-searching technique kay Lanzon ay walang alinlangan na si Yin Xinjiao. Ang bastos na iyon ay nararapat na mamatay. Gayunpaman, ang malabang ungot na mga alaalang ito ay hindi na dapat sumasalamin sa kanya pagkatapos ng pagpapakain ng Soul-Warming Lotus. Tiningnan ni Yang Kai ang Soul-Warming Lotus na bumabalot sa soul avatar ni Lanzon bago dahan-daang umatras. Pagkatapos ay bumalik siya sa pangunahing bulwagan, kung saan ang lahat ay sabik na naghihintay. Siya ay maayos, ngunit maaaring tumagal ng ilang oras bago siya magising. Iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinigilan ang lahat sa pagtatanong. Nang marinig ito ng lahat, tinanggap nila ito bilang isang bagay ng kurso. Maging ang Serral Soul Great Emperor ay hindi nagtanong. Si Yang Kai ay gumawa ng napakaraming himala sa kanyang buhay para simulan nila siyang tanungin ngayon. Maaaring walang nagawa si Yao Jun para sa matinding na pinsalang kaluluwa ni Lanzon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi magagawa ni Yang Kai. Anong nangyari? Paano ka nahuli ni Yin Xinjiao? Lumingon si Yang Kai kay Heihei. Mabilis na sumagot si Heihei. Pag-uulat kay Master, mula nang umalis si Master noon, ang subordinate na ito ay nananatili sa hangganan ng Star Boundary, pinangangalagaan ang katahimikan nito at ng Demon Territory nang hindi nagpapabeya. Sa paglipas ng mga taon,
ang paglilinang ng mga cultivator na naninirahan sa Star Boundary ay umuunlad sa isang kamangha-manghang bilis. Ang Young Lady Lanzon ay matagal nang nakapasok sa tuktok ng Third Grade Emperor Realm at matagumpay na nakondensed ang kanyang dawsil. Ganoon din para kay Head Manager Hua, gayon din sa pinarangalan na ama at ina ni Master. Sa pag-aakalang wala nang hinaharap para sa kanila na may kasalukuyang limitasyon sa pagtatanim sa Star Boundary, lumapit sa akin si Head Manager Hua at hiniling sa akin na i-escort ang Young Lady Lanzon sa Voidland at iulat ang sitwasyon sa iyo habang hinihiling na bumalik ka para tingnan. Nang marinig ito, nagtatakang nagtanong si Yang Kai. Ginawa rin ng aking ama at ina ang kanilang mga dawsil. Natigilan din ang mga Great Emperor. Hindi nakakagulat na nagawa ni Lanzon ang kanyang dawsil. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak na babae ng Brightmoon Great Emperor at namana ang Brightmoon Physique ng Great Emperor. Siya rin ang Palasyo Master ng Star Soul Palace at may namumukod tanging kakayahan. Bago pa man umalis si Yang Kai sa Star Boundary, narating na ni Lanzon ang Third Grade Emperor Realm. Bagamat medyo mabilis niyang natunaw ang kanyang dawsil, hindi ito imposible. Medyo katanggap-tanggap din ang head manager na si Hua Qingxi na pinalamig ang kanyang dawsil. Gayunpaman, alam na alam ni Yang Kai ang mga kakayahan ng kanyang ama at ina. Ang dahilan kung bakit hindi siya sinundan ng kanyang mga magulang sa Voidland noon ay dahil sa tingin nila ay kulang ang kanilang sariling kakayahan. Kahit na nakarating sila sa Outer Universe, hindi ito masyadong makikinabang sa kanila, kaya napagpasyahan nilang mas mabuting manatili sila sa Star Boundary at bantayan ang tinubuang bayan ni Yang Kai. Bagamat hindi mataas ang First Grade Emperor Realm, medyo maganda pa rin ito sa kasalukuyang Star Boundary. Si Yang Kai ay gumugol ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at pagsisikap upang makamit kahit na ito. Kaya, medyo mahirap paniwalaan na ang kanyang ama at ina ay lumaki ng husto sa napakaikling panahon. Hindi tulad ng imposible para kay Yang Yifeng at Dong Suzu na paikliin ang kanilang mga dawsil sa kalaunan, ngunit talagang imposible para sa kanila na magawa ito sa ganoong kaikling panahon. Natural na naiintindihan ito ng mga Great Emperor, kaya naman nagulat sila ni Yang Kai. Ang bilis na ito ay masyadong mabilis, ipinagpatuloy ni Heihi. Hindi lang ang Young Lady Lanzon at ang honored parents ni Master. Sa paglipas ng mga taon, maraming Emperor Realm Masters ang lumitaw sa Star Boundary. Hindi ko pa nakitang tumaas ng ganoon kabilis ang cultivation ng sinuman, at hindi lang ito isang tao, kundi lahat ng tao sa Star Boundary. Bakit ganun? Tanong ni Yang Kai na may nagtatakang ekspresyon. Maaaring may kakaiba sa Star Boundary na hindi ko napansin. Higit pa rito, ang Star Boundary ay nasira ni Mo Sheng, at ang mahusay na labanan ay halos naging sanhi ng pagbagsak ng buong Star Boundary, na iniwan ito sa isang esensyal na desolated na estado. Tumingin si Heihi sa paligid at nag-alinlangan. Sinabi ni Yang Kai, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Walang tagalabas dito. Tumugon si Heihi na tumanggo. Ang subordinate na ito ay minsang pumunta sa Star Boundary upang mag-imbestiga, at naniniwala ako na ang dahilan kung bakit ito nagkaroon ng napakalaking pagbabago ay nauugnay sa punong itinanam doon ni Master noong mga nakaraang taon. Marshall Pick, Kabanata 4587. Masamang balak ni Zuo Quanhui. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Kung ang mga pagbabago sa Star Boundary ay nauugnay sa World Tree na kanyang itinanam, kung gayon hindi ito imposible. Masyadong misteryoso ang World Tree. Sa pinakakaunti, si Yang Kai ay hindi pa nakakita ng anumang bagay na tulad ng World Fruits na maaaring magpapahintulot sa Heaven Opening Realm Masters na isulong ang isang buong grado sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo ng mga ito. Medyo kahanga-hanga ang Small Source Worlds. Si Yang Kai ay pumunta sa Yin Yang Cave Heaven's Divine Armament World para sa karanasan sa buhay. Doon, ang kanyang pundasyon sa 6th Grade Heaven Opening Realm ay lubos na napatibay. Gayunpaman, kung makakakuha siya ng high-grade world fruit, maaari siyang direktang sumulong mula sa 6th grade hanggang sa 7th grade. Walang kapantay ang epekto ng dalawa. Kung ang world fruit ay may ganoong epekto sa langit, ang world tree na nagsilang ng mga world fruit na iyon ay tiyak na makakagawa ng mga milagrong nakakatuwang isip. Ang world tree na itinanam sa Star Boundary ay isang ugat na dinala ni Yang Kai mula sa primordial land ng Great Cosmological Realm. Dahil sa digmaan sa pagitan ng human at demon race, ang Star Boundary ay halos nawasak. Kahit na nakuha nila ang pangwakas na tagumpay at napatay si Mo Sheng, ang Star Boundary ay labis na nasira na hindi ito maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Yang Kai sa Outer Universe ay una upang ituloy ang mas mataas na martial Dao, at pangalawa upang hanapin ang World Tree upang iligtas ang Star Boundary.
Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang World Tree at ibinalik ang isa sa mga ugat nito mula sa Great Cosmological Realm. Sa araw na bumalik siya sa Star Boundary at itinanam ang ugat, mahinang naramdaman ni Yang Kai na magkakaroon ng ilang pagbabago sa kanyang tinubuang bayan, at ang mga cultivator na nanatili sa Star Boundary ay lalago kasama ng Star Boundary habang ito ay nakabawi, marahil ay magkakaroon ng ilang hindi inaasahang benepisyo. Ang ganitong uri ng pagkakataon na lumago at makabangon kasama ang buong universe world ay napakabihira. Sa buong 3,000 mundo, tanging ang Star Boundary na may nakatanim na World Tree Root ang maaaring magkaroon ng ganoong pagkakataon. Hindi lang inaasahan ni Yang Kai na magaganap ang pagbabagong ito ng ganoon kabilis. Higit pa rito, ang mga epekto ay napakalinaw na kahit na ang kanyang mga magulang ay nag-condense ng kanilang mga doses. Hindi nakakagulat na si Head Manager Watching sinananatili sa Star Boundary ay humiling kay Heihei na pumunta sa Voidland para hanapin siya. Ang napakalaking pagbabago sa Star Boundary ay talagang hindi isang bagay na maaaring baliwalain. Natahimik sandali ang bulwagan bago nagmuni-muni si Heihei at idinagdag. Master, si Head Manager Hua ay gumawa ng malawak na pagsisiyasat sa lahat ng mga cultivator sa Star Boundary. Karaniwan, ang bilis ng paglilinang ng lahat ay mas mabilis kaysa dati. Higit pa rito, maraming bagong panganak ang may natatanging kakayahan. Ang lahat ng mga dakilang sekta ay nakakuha na ngayon ng maraming magagandang panla, at sa paglipas ng panahon, tiyak na sila ay magiging makapangyarihang mga master. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang pangunawa. Naiintindihan ko. Sabihin mo sa akin kung paano ka nahuli. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Heihei. Nang dumaan kami sa White Light Territories Universe Temple, aksidenteng nabanggit ng Young Lady Lanzon ang Voidland. Marahil ay narinig siya ni Yin Xinjiao at naghintay sa amin sa labas ng Universe Temple, at pagkatapos, naging malungkot ang mukha ni Heihei. Hindi na niya natuloy. Isa lamang siyang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat nakalusot kamakailan si Yin Xinjiao, isa pa rin siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Isang simpleng bagay para kay Yin Xinjiao na madaig ang isang 5th grade master tulad ni Heihei. Pagkatapos gumamit ng soul-searching technique kay Lanzon, pumunta si Yin Xinjiao sa Heavenly Sword Palace kasama sina Heihei at Lanzon sa pamamagitan ng Flying Smoke Territory. Natural na sinalubong ni Zuo Quanhui ang pagdating ni Yin Xinjiao, hindi pa banggitin ang katotohanan na nagdala siya ng 2 regalo kasama niya. Matapos malaman na sina Heihei at Lanzon ay talagang mula sa tinubuang bayan ni Yang Kai, sinamantala ni Luan Baifeng ang pagkakataon na makatakas kasama nila sa pamamagitan ng pagkukunwaring dadalhin sila para ay pakulong. Sa kabutihang palad, si Luan Baifeng ay bihasa sa Dao of Spirit Arrays at mayroong maraming array plate sa kamay. Kung hindi, hindi siya makakatakas mula sa pagtugis ni Zuo Quanhui. Magkagayunman, nagkaroon pa rin siya ng mga pinsala, at ang sumunod na nangyari ay malinaw na nasaksihan ni Yang Kai. Matapos malaman ang buong kwento, si Yang Kai ay napuno ng takot. Sa kabutihang palad, si Luan Baifeng ay kumilos nang mapagpas siya. Kung hindi, siya ay itinulak sa isang ganap na passive na posisyon. Kung nasa kamay ni Zuo Quanhui sina Heihei at Lanzon, magiging mahirap para sa Voidland na pangasiwaan ang sitwasyon. Kung hindi dahil sa kasalukuyang suliranin, agad na sumugod si Yang Kai sa Star Boundary upang imbestigahan kung ang mga pagbabago doon ay dulot ng World Tree na kanyang itinanam o hindi. Gayunpaman, ngayong sinasakop na ng Heavenly Sword Union ang pasukan sa Void Territory at nakatingin sa kanya na parang tigre na nakatingin sa biktima nito, paano siya makakatakas? Bakit hindi ako bumalik at tingnan? Iminungkahi ng Flower Shadow Great Emperor. Ang Star Boundary din ang kanyang tinubuang bayan, at bawat residente ng Star Boundary ay nakadama ng kakaibang koneksyon dito. Bagamat sa paghusga sa ulat ni Heihei, ang pagbabago sa Star Boundary ay tunay na magandang balita, paano sila makakasigurado ng hindi ito nasisuri ng lubusan? Si Flower Shadow Great Emperor ay isa ring 6th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, kaya hindi naging problema para sa kanya na siyasatin ang mga pagbabago sa Star Boundary. Tatanggo na sana si Yang Kai bilang pagsang-ayon ng sumugod si Jin Yuan lang at nagulat, kinuyam ang kanyang kamao. Sect Master, may ilang paggalaw sa panig ng Heavenly Sword Palace. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Yang Kai sa labas ng bulwagan at tumangala. Sa susunod na sandali, nakita niya ang Heavenly Sword Palace, na sumasakop sa Territory Gate sa loob ng mahigit 1 taon, dahan-daang umatras at naglalaho dito. Umuurong si Zuo Quanhui. Nang makita ito, si Yang Kai ay likas na nagkaroon ng masamang premonition. Pagkatapos ng kaunting paghinto, sumilip siya.
Kalokohan, si Zuo Quanhui ay pupunta sa Star Boundary. Si Yin Xinjiao ay gumamit ng soul-searching technique kay Lanzon. Hindi alintana kung gaano karaming impormasyon ang nakuha niya mula sa mga alaala ni Lanzon, ang lokasyon ng Star Boundary at ang World Tree ay hindi maaaring manatiling nakatago sa pinakamaliit. Ang Star Boundary ay ang tinubuang bayan ni Yang Kai at ng iba pang Great Emperor. At saka, naroon din ang High Heaven Palace at ang kanyang mga magulang. Kung sasalakayin ni Zuo Quanhui ang Star Boundary, imposibleng lumaban ang huli. Pagkatapos ng lahat, hindi ito pinrotektahan ng isang Divine Spirit tulad ng Voidland. Higit sa lahat, ang World Tree lamang ay sapat na upang pukawin ang kasakiman ni Zuo Quanhui. Hindi alam ni Yang Kai kung ang mga ugat na ibinalik niya ay maaaring tumubo sa isa pang World Tree, o kung kaya nilang magbunga ng mga World Fruit, ngunit ang isang bagay na makapagpapabago sa buong Universe World ay tiyak na malayo sa karaniwan. Ang pagkilos ng biglaang pag-urong ng Heavenly Sword Palace sa Flying Smoke Territory ay walang alinlangan na nagpahiwatig na si Zuo Quanhui ay may ilang uri ng plano para sa Star Boundary, kung hindi ay hindi siya kumilos sa ganoong paraan. Hindi nakakagulat na si Zuo Quanhui ay hindi gumawa ng anumang aksyon ngayon. Isang taon na ang nakalipas, sinubukan ng matandang asong ito ang lahat ng uri ng paraan para pilitin si Yang Kai na magpakita ng sarili para makapaglansad siya ng palihim na pag-atake at patayin siya. Ngunit nang sa wakas ay lumitaw si Yang Kai, hindi pa kumikilos si Zuo Quanhui. Hindi dahil sa pagiging mabait si Zuo Quanhui, sa halip ay may mas mabuting pagpipilian siya bago siya. Ang mga Great Emperor na sumunod kay Yang Kai palabas ng bulwagan ay lumingon sa kanya. Nagmamadaling sumigaw si Yang Kai. Lahat ng puwersa, magtipon ka agad. Shoo shoo shoo. Nagsimulang magtipon-tipon ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa pansamantalang base. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang tingin sa kanila at nagutos. Huwag subukang pigilan, gusto kong dalhin kayong lahat sa aking miniature universe. Nagulat si Old Bai pagkatapos marinig ito. Dalhin mo kami sa iyong miniature universe. Yang Kai, ang miniature universe lamang ng high-grade Heaven Opening Realm Master ang maaaring magkatotoo at maglaman ng mga buhay na nilalang. Nasa 6th grade Heaven Opening Realm ka lang ngayon, paano mo magagawa iyon? Sumagot si Yang Kai, na sumulyap sa kanya. Ang aking miniature universe ay naging corporeal na. Nang makapasok siya sa Heaven Opening Realm, isinama ni Yang Kai ang Sealed World Bead sa kanyang miniature universe, na nagresulta sa isang kakaibang phenomenon. Kung hindi dahil dito, imposibleng maging ganoon katatag ang kanyang pundasyon, at hindi rin niya magagawang sugpuin ang kanyang kalaban sa parehong grado ng ganoon kadali. Ito ay lamang na ang katotohanang ito ay hindi nagkakahalaga ng pagtalakay sa iba. Kung hindi dahil sa mahigpit na sitwasyon at kakulangan ng isang malakihang artifact na uri ng paglipad tulad ng Heavenly Sword Palace sa Voidland, hindi gagawa si Yang Kai ng ganoong desperadong hakbang. Siya ay nakipagsapalaran sa pamamagitan ng pagkuha ng iba pang Heaven Opening Realm Masters sa kanyang miniature universe, kahit na sila ay kanyang mga disipulo, kaibigan, at pamilya. Natigilan si Old Bai. Sinimulan na ni Yang Kai na kunin ang lahat. Habang ang Heaven Opening Realm Masters sa ibaba ng 6th grade ay sumuko na sa paglaban, naramdaman nila ang paghila na bumabalot sa kanilang mga katawan. Sa oras na bumalik sila sa kanilang katinoan, nakarating na sila sa ibang mundo. Ang mga batch ng Heaven Opening Realm Masters ay sunod-sunod na naglaho, hinayla papunta sa miniature universe ni Yang Kai. Ngunit sa lalong madaling panahon, napansin ni Yang Kai ang isang pakiramdam ng kapunuan na nagmumula sa kanyang miniature universe, isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon. Ito ay kakaiba at bago. Para bang napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Yang Kai, kinakabahang sinabi ni Yuhi. Young Master, kung nararamdaman mong may mali, dapat mong ihinto ka agad. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay talagang makakapag-imbak ng mga buhay na nilalang sa kanilang miniature universe, ngunit may limitasyon din ang kanilang kapasidad, lalo na't lahat ng iyong kinukuha ay isang Heaven Opening Realm Master na may sarili nilang miniature universe. Kahit na ito ay hindi isang tunay na universe world, ito ay pa rin isang pasanin para sa iyo. Kung makipag-away ka sa sinuman sa sandaling ito, ikaw ay nasa isang mahirap na lugar at magiging lubhang dahado. Tumanggo si Yang Kai. Naiintindihan ko. Dahil doon, ang bilang ng mga Heaven Opening Realm Masters na maaaring tanggapin ng miniature universe ni Yang Kai ay patuloy na bumababa, at ang pakiramdam ng pagiging puno ay naging mas malinaw. Sa nakalipas na taon, maraming Heaven Opening Realm Masters ang namatay sa digmaan, ngunit gayunpaman, mayroon pa ring mahigit 1,300 ang natitira.
Matapos ang oras na kailangan para masunog ang isang insenso, sa wakas ay nakuha ni Yang Kai ang lahat ng 1,300 cultivator sa kanyang miniature universe. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang miniature universe ay ganap na napuno. Pakiramdam niya ay hindi niya sinasadyang kumain ng sobra at hindi man lang maiikot ng maayos ang kanyang world force. Naunawaan niya na ito ay tulad ng sinabi ni Yuhi, kung lalaban siya sa ganitong kondisyon, tiyak na siya ay nasa isang matinding dehado. Higit pa rito, kung may mangyari sa kanya at gumuho ang kanyang miniature universe, lahat ng 1,300 tao na naninirahan sa loob ay ililibing kasama niya. Para sa kadahilan ng ito, ang isang high-grade Heaven Opening Master ay halos hindi kailanman papayag na tanggapin ang isa pang Heaven Opening Realm Master sa kanilang miniature universe, at ang mas mababang grado ng Heaven Opening Realm Masters ay hindi nais na pumasok sa isang high-grade Heaven Opening Masters miniature universe sa ilalim ng normal, mga pangyayari. Nasa panganib ang magkabilang panig. Inikat ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinabi, ibinaling ang kanyang ulo patungo sa 6th grade masters. Hindi kita madadala. Si Yang Kai ay lihim na nag-eksperimento kay Yuhi noon, at bagamat pareho silang 6th grade masters at nagawa niyang dalhin si Yuhi sa kanyang miniature universe, ang pakiramdam ng kapunuan at discomfort na nilikha ng kanyang presensya ay mas malaki kaysa sa mga nasa ilalim ng 6th grade. Marahil lamang kapag nakasulong na si Yang Kai sa 7th grade Heaven Opening Realm ay maaari niyang kunin ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanyang miniature universe nang hindi agad nadidismaya. Hehe, sigaw ulit ni Yang Kai. Nag-uulat, mabilis na ikinuyom ni Hehe ang kanyang kamao, magalang na bumabati. Ibinibigay ko sa iyo si Lanzon. Dalhin siya sa Voidland at ibigay siya kay Senior Bishi kung saan siya makakapag-focus sa pagpapagaling. Master, mangyaring makasigurado, paprotektahan ng subordinate na ito ang iyang Lady Lanzon hanggang kamatayan. Paulit-ulit na tumanggaw si Hehe. Lihim siyang nagulat na ang kanyang master ay talagang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Noong nakaraan, napilitan siyang iwan ang kanyang pangalan sa loyalty list. Si Yang Kai ay isa lamang Emperor Realm Master noong panahong iyon. Pero na. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang space principles habang binabalot niya ang lahat ng kanyang lakas bago mawala. Hindi niya itinuloy ang Heavenly Sword Palace dahil hindi niya masisiguro na si Zuo Quanwei ay hindi magtatakda ng isang ambush sa Flying Smoke Territory. Bagamat hindi mataas ang posibilidad na ito, kailangan pa rin niyang maging handa sa malayong posibilidad na iyon. Kung siya ay sumugod sa Flying Smoke Territory at haharangan ni Zuo Quanwei, tiyak na mapapatarante siya at magagapos ang kanyang mga kamay, lalo na't ang kanyang kasalukuyang estado ay hindi angkop para sa pakikipaglaban. Buti na lang, kung gusto niyang pumunta sa Star Boundary, hindi lang Flying Smoke Territory ang ruta. Higit pa rito, maaaring hindi maipaikot ni Yang Kai ng maayos ang kanyang world force, na ginagawang imposible ang matinding labanan, ngunit ang simpleng pagdadala ng mga tao sa kanya habang siya ay naglalakbay ay hindi isang isyu. Sa kasamaang palad, ang mga tao sa paligid niya ay pawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya kahit hindi sila lumalaban, ang kanyang konsumo ay medyo mataas. Martial Pick, Kabanata 4588. Pagbabalik sa Star Boundary, inilabas ni Yang Kai ang kanyang universe chart, tiningnan ito, at mabilis na nakahanap ng ruta. Bagamat ang rutang ito patungo sa Star Boundary ay dalawang great territories na mas malayo kaysa sa dumaan sa Flying Smoke Territory, pinahintulutan siya ng space secret techniques ni Yang Kai na maglakbay ng mas mabilis kaysa sa Heavenly Sword Palace. Kung magiging maayos ang lahat, makakabalik sila sa Great Territory ng Star Boundary bago dumating ang Zuo Quanwei. Sa oras na iyon, pangungunahan niya ang Heaven Opening Realm Masters para harangan ang Territory Gate at hihintayin si Zuo Quanwei na mahulog sa kanilang bitag. Patuloy na naglalakbay si Yang Kai ng walang tigil, dumaraan sa sunod-sunod na Territory Gate. Matapos tumawid sa tatlong Great Territories, ang mukha ni Yang Kai ay namutla na at ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagbagsak, para siyang lamparan na naubusan ng langis. Ang patuloy na paggamit ng Space Principles habang dinadala ang halos 26th grade Heaven Opening Realm Masters kasama niya ay labis na nagpapahirap sa kanya. Naiwan na walang pagpipilian, ang tanging magagawa niya ay hayaan ang lahat na akayin siya pasulong habang siya ay dahan-dahan at tahimik na nakabawi. Sa kabutihang palad, ang bilis ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi mabagal at hindi ito magiging dahilan upang mahuli sila ng masyadong malayo. Nang gumaling si Yang Kai, ginamit niya muli ang Space Principles para pangunahan ang lahat. Ang siklo na ito ay nagpatuloy.
Bihira na makakita ng napakaraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters na magkasamang naglalakbay. Kaya, kapag sila ay paminsan-minsan ay nakakasagap sa mga dumadaan na cultivator, ang iba ay lahat ay natakot at agad na gumawa ng paraan para sa kanila. Hindi maalala ni Yang Kai kung gaano siya katagal bago bumalik sa Star Boundary mula sa Voidland noong nakaraan, ngunit 3 buwan lang ang inabot niya sa pagkakataong ito. Sa di kalayuan, isang territory gate na nakaunat sa walang laman ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ito ay ang teritoryo gate na humantong sa Great Territory kung saan matatagpuan ang Star Boundary. Habang papalapit siya, mas kinakabahan si Yang Kai. Bagamat hindi siya nag-aksaya ng anumang oras sa paglalakbay, hindi niya magagarantiya na siya ay mas mabilis kaysa sa Heavenly Sword Palace. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang grupo ay gumawa ng mahabang detour, kaya posible na ang Heavenly Sword Palace ay nauna sa kanila. Natatakot siya na ang makikita niya pagkatapos na dumaan sa Territory Gate ay isang tanawin ng paghihirap at pagdurusa. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ang Territory Gate. Huminga ng mahaba at malalim si Yang Kai bago sumigaw. Mag-ingat kayong lahat. Sabay-sabay na tumango ang lahat habang pinapaikot nila ang kanilang World Force, handang atakihin o ipagtanggol ang kanilang sarili anumang oras. Binalot ni Yang Kai ang mga cultivator sa paligid niya ng kanyang lakas at bumulusok sa Territory Gate. Pagkatapos ng ilang sandali ng disorientation, dumaan ang grupo ni Yang Kai at nakarating sa kanilang destinasyon sa Great Territory. Ang 20 cultivator ay agad na kumalat, mapagbantay sa kanilang paligid. Ngunit hindi nagtagal, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang lahat. Ang pananambang at pag-atake na inaasahan nila ay hindi dumating, kaya malaki ang posibilidad na ang Heavenly Sword Palace ay hindi pa dumarating. Ito ba ang Great Territory kung saan matatagpuan ang tinubuang bayan ni Master? Tanong ni Huigo, bumulong kay Basang World Great Emperor. Ang mataong World Great Emperor ay tumingin sa isang tiyak na direksyon ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, bahagyang naramdaman niyang may tumatawag sa kanya. Natural, ito ang koneksyon sa pagitan ng isang Great Emperor at ng kanilang Universe World, isang resulta ng pagkilala ng Starbounder Wise Will. Dahil nasa parehong Great Territory, naramdaman kaagad ni Duan Hongchen ang lokasyon ng Star Boundary. Oo, ito ang aming tahanan. Napangiti si Basang World Great Emperor. Medyo malungkot. Matapat na sinabi ni Huigo ang kanyang opinyon. Sa daan dito, habang papalapit siya sa Great Territory, lalo itong naging mapanglo. Ang Great Territory na ito ay kulang sa lahat ng karaniwang palatandaan ng kasaganaan. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Huigo ang kanyang universe chart at sinuri ito. Nalaman niya na kahit na ang universe chart ay walang malinaw na paglalarawan sa Great Territory na ito, isang generic na pagkakakilanlan lamang. Mayroong talagang malaking bilang ng mga Great Territories sa universe chart na minarkahan lamang ng mga designasyon tulad ng A1 o B6, at bawat isa sa kanila ay isang nakalimutang backwater na hindi kailanman binisita ng Heaven Opening Realm Masters dahil walang mahahanap na halaga. Ang bawat Great Territory ay malawak at walang hanggan, kaya kung ang isa ay may oras upang galugarin ang isang baog na walang pangalan na teritoryo sa pag-asang mapalad, maaari pa niyang pinuhin ang Heaven Opening Pills sa halip upang palakasin ang kanilang pundasyon. Napangiti ang Basang World. Kung hindi dahil dito, matagal na kaming nakawala sa mga tanikala ng aming universe. Bakit kami pinigilan sa loob ng maraming taon? Sa kabutihang palad, ang Great Territory na ito ay isang nakalimutang sulok ng Outer Universe, na nagpapahintulot sa maraming Great Emperor na dahan-daang pagsamahin ang kanilang mga pundasyon sa paglipas ng mga taon, na nagbigay sa kanila ng kabisera upang direktang makapasok sa 6th grade. May mga Great Emperor sa ibang Universe World na kinilala ng kanilang World Will. Sa katunayan, ang bawat mature na Universe World ay may kani-kanilang mga Great Emperor, ngunit ilan sa kanila ang maaaring direktang makalusot sa 6th grade. Karamihan sa mga Great Emperor ay mabilis na nakalaya mula sa tanikala ng kanilang Universe World at hindi gumugol ng maraming oras sa pagsasama-sama ng kanilang paglilinang, kaya ang katatagan ng kanilang dawsil ay natural na mas mababa kaysa sa mga tao ng Star Boundary at ang kanilang mga tagumpay ay bahagyang mas malala. Gayunpaman, kahit na alam nila ito, ilang mga Great Emperor ang handang gumastos ng 10,000 taon upang dahan-dahang palakasin ang kanilang dawsil. Kahit na sila ay mga Great Emperor, hindi nila magagawang labanan ang tukso na makamit ang Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon, na maabot ang mas mataas na taas ng kapangyarihan at katayuan. Ang kasalukuyang mga tagumpay ng mga Great Emperor ng Star Boundary ay dahil sa pagkakataon at hindi sinasadya, at nakamit ng walang labis na kahirapan. Habang nagsasalita silang dalawa,
tumingin si Yang Kai sa direksyon ng star boundary habang kumikinang ang kanyang mga mata. Naalala pa niya ang huling beses na bumalik siya sa Great Territory na ito para hanapin ang star boundary. Bagamat nakarating na siya sa Great Territory na ito noon, kailangan niyang gumugol ng maraming oras at pagsisikap sa paghahanap ng lokasyon ng star boundary dahil hindi niya matukoy kung nasa Great Territory pa ito o wala. Sa katunayan, naghanap na siya ng ilang Great Territories bago dumating dito. Ngunit ngayon, naramdaman niya talaga ang koneksyon sa pagitan ng star boundary at ng kanyang sarili sa sandaling tumawid siya sa Territory Gate. Isa rin siyang Great Emperor na kinilala ng World Will ng star boundary at may titulong Void. Kaya, hindi kakaiba para sa kanya na magkaroon ng ganoong koneksyon. Pero bakit? Kung nagkaroon ako ng ganitong uri ng koneksyon sa huling pagkakataon, bakit ako mag-aaksaya ng maraming oras sa paghahanap para sa star boundary? Naramdaman ko ito sa sandaling pumasok ako sa Great Territory na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang Kai na ang bagay na ito ay nauugnay sa mga pagbabago sa star boundary. Sa huling pagbabalik niya, ang star boundary ay hindi matatag at nasa bingit ng pagbagsak. Malapit nang maglaho ang kalooban nito at ang koneksyon sa pagitan nila ay napakahina. Kaya natural, hindi niya ito maramdaman mula sa malayo. Gayunpaman, pagkatapos niyang itanim ang ugat ng World Tree sa star boundary, ang star boundary ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Maging ang mga buhay na nilalang sa star boundary ay nakinabang ng husto sa pagbabagong ito. Ang average na rate ng cultivation ay tumaas, at ang World's Will ay naibalik, na agad na pinalakas ang koneksyon na ito. Naramdaman pa niyang Kai na kahit trilyong kilometro ang layo niya mula sa star boundary, hanggat nasa Great Territory siya, makakabalik siya kaagad dito. Nang lumingon siya para tingnan ang iba pang Great Emperor, tumingin din si Zhang Wuhen at nagtatakang nagtanong. Naramdaman mo ba? Paulit-ulit na tumango si Yang Kai. Bumantong hininga si Ice Feather Great Emperor. Mukhang ang star boundary ay talagang dumanas ng napakalaking pagbabago. Wala akong pakialam sa mga pagbabago sa star boundary, ang kailangan kong kumpirmahin ngayon ay kung nakarating na ba si Zuo Quanwei dito o hindi. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Dahan-daang sinabi ni Seren Sol ang kanyang opinyon. Marahil hindi, gaano man sila kabilis, hindi sila maaaring mas mabilis kaysa sa atin. Malalim niyang naranasan ang mga pakinabang ng Dao of Space sa kanilang paglalakbay dito. Mas magandang ligtas kaysa magsisi. Nag-isip sandali si Yang Kai bago nagpatuloy. Paano ito? Lahat ay magbabantay dito sa ngayon habang ako ay babalik sa star boundary para tingnan. Mas mabuti kung hindi pa dumating si Zuo Quanwei dahil magagamit natin ang pagkakataong ito para tambangan siya sa Territory Gate, ngunit kung dumating siya, padadalhan kita ng mensahe. Si Iron Blood Great Emperor, si Zhang Wuhen ay tumango at sumang-ayon. Mabuti, palaging pinakamahusay na mag-ingat. Agad na naglabas si Yang Kai ng isang space beacon at ibinigay ito kay Yuhi para isave bago gumugol ng ilang oras para ilabas ang 1,000+ Heaven Opening Realm Masters na inimbak niya sa kanyang miniature universe. Dala-dala ang napakaraming tao sa kanyang miniature universe sa daan, naramdaman ni Yang Kai na parang may pasan siyang malaking bundok sa kanyang likuran, kaya medyo na-refresh siya pagkatapos niyang maalis ang pasanin na ito. Si Zuo Quanwei ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, lahat ay hindi dapat maging pabaya. Muling nagbabala si Yang Kai. Bagamat doble ang dami ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang panig kumpara sa kanilang kaaway, at ang bilang ng mga tao sa ibaba ng 6th grade Heaven Opening Realm ay higit na lumampas sa kanilang kalaban, sapat na ang isang 7th grade Heaven Opening Realm para punan ang gap. Huwag kang mag-alala, tumango si Zhang Wuhen. Kailangan mo ring mag-ingat, alam ko. Tumango si Yang Kai bago pinakilos ang kanyang space principles, kasunod ng koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at ng star boundary. Sa sumunod na sandali, biglang nawala ang kanyang figure. Sanay na ang lahat sa ganito. Pagkaalis ni Yang Kai, ang 1,300 Heaven Opening Realm Masters ay kumalat sa lahat ng direksyon sa ilalim ng pamumuno ng maraming 6th grade Masters. Samantala, lumitaw ang pagtataka sa mukha ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, noong ginamit niya ang kanyang space principles, nagkaroon siya ng ganap na kakaibang pakiramdam kumpara sa dati. Sa pangkalahatan, kapag pinakilos niya ang kanyang space principles, nagawa niyang baliwalain ang mga hadlang ng kalawakan at agad na nag-teleport mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa loob ng isang tiyak na saklaw. Bagamat tila misteryoso sa mga tagalabas, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya na ang mga bagay ay medyo wala sa kanyang kontrol.
Nang sundan niya ang koneksyon sa pagitan niya at ng Star Boundary at pinakilos ang kanyang space principles, malinaw na naramdaman niya ang malakas na paghila mula sa Star Boundary, na naging sanhi ng hindi sinasadyang paglusot ng kanyang katawan sa Void. Ito ay isang ganap na kakaibang sensasyon para sa kanya. Isa pa, matagal siyang hindi naka-recover. Pakiramdam niya ay parang tumatawid siya sa Void at nahuhulog sa walang katapusang bangin, maging ang kanyang soul at miniature universe ay nagsimulang manginig. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, ang kakaibang tanawin sa harapan niya ay nawala sa manipis na hangin at isang kalahating buwan na hugis universe world ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang pamilyar na aura ang bumungad sa kanya. Ang Star Boundary. Gaya ng inaasahan, direktang nakabalik siyang kay sa Star Boundary. Bagamat nahulaan na niya na posible, hindi pa rin niya maiwasang matuwa. Sa pagkakataong ito, ang distansyang na-teleport niya ay napakalayo, malayong lumampas sa sarili niyang limitasyon. Tiyak na hindi niya ito ginagawa ng mag-isa. Malaki rin ang bahagi ng Star Boundary dito. Kung hindi, hindi niya ito magagawa. Matapos pakalmeyan ang sarili, napansin niyang kay na malapit sa hugis kalahating buwan na Universe World, mayroong isa pang Universe World na may makapal na demonic chi. Ang Demon Realm. Malinaw na naramdaman niyang kay ang pamilyar na aura ng Starboundar Wise Will, pati na rin ang aura ng Gun-Gun at ang kanyang embodiment mula sa Demon Realm. Ang Demon Realm ay orihinal na nabasag, ngunit ginamit niyang kay ang kanyang embodiment para i-activate ang Heaven Devil Uring Battle Law, na ginagabayan ng Sealed World Bid na lunukan at pagsamahin ang mga sirang piraso bago paghiwalayin ang bagong kabuuan. Ang Gun-Gun ay ang Demon Realm, at ang Demon Realm ay Gun-Gun, ngunit dahil ang Heaven Devil Uring Battle Law ay pinakilos ng embodiment, naging inseparable siya sa Demon Realm.